anak ng tao'y dapat na itampok at itaas upang lahat ay maligtas. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangan ipanganak muli. Umihip ang hangin kung saan ibig, at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggaling at kung saan naparoon. Kaya hindi naman ang bawat ipinapanganak sa Espiritu. Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guro pa naman kayo sa Israel at hindi nyo naunawaan ang mga bagay nito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasasaksihan ang pinarutuhanan namin. Ngunit hindi nyo tinanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyong paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umaakyat sa langit, kundi ang bumababa mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilan, gayon din naman, kailangan itaas ang anak ng tao upang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo munang lahat. Gaano tayo kadalas magdasal? Paano tayo magdasal? Kalimitan po, kadalasan, pag nagdarasal tayo, litanya ito ng ating mga kahilingan o kagustuhan. Parang wish ko lang. Parang nagiging genie ang Diyos. Pero ang pagdarasal po, ang panalangin po, ay higit pa sa paghingi sa Diyos. Ito ang ating ugnayan sa Diyos. Ito ang ating relasyon sa Diyos. Kaya nga kalimitan, sasabihin natin, nagpapakabait naman po ako eh. Maayos naman po ang buhay ko. Pero bakit nangyayari ito sa buhay ko? Nanunumbat pa tayo minsan sa Diyos. Pero ang panalangin po ay sadyang ating ugnayan sa Diyos. No? Pinapalalim niya ito. Hindi nangangahulugan na hindi dininig ng Diyos yung dasal natin. Marahil, mas alam ng Diyos kung ano yung dapat sa atin, kung ano yung kailangan natin, hindi lang yung kagustuhan natin. Tandaan natin, kung si Kristo'y nagbigay ng halimbawa kung paano magdasal sa Ama, nasambit niya, no? Sundin ang loob mo. No? Hindi naman sinasabing sundin ang loob ko. No? Pag nagdasal tayo ng Ama namin, sundin ang loob mo. Dahil importanteng makita, dahil sa Ebanghelyo ngayon, hindi natin alam, no? Katulad ng isang espiritu, katulad ng isang hangin, nadarama natin ito. Alam natin kung saan nanggagaling, nadarama lang natin to. Hindi natin alam kung saan nanggagaling at saan paroroon. Ganon din ang Espiritu ng Diyos. Ganon din ang Diyos.
Kaya mamangha tayo kung anong direksyon tayo tinutulak ng Diyos. Ang importante, dumidikit tayo sa Kanya. Ang importante, lumalalim ang ugnayan natin sa Kanya. Hindi natin pwedeng i-manipulate yung Diyos sa gusto natin. Kailangan matuto tayong mag-adjust sa Kanya dahil mas alam niya kung ano ang kailangan natin at lagi itong nakabubuti para sa atin. Amen.